Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, Bill Clinton at Prince Andrew ng UK. Ilan lamang ito sa mga kilalang personalidad na nakasama sa pinag-uusapan ngayon ng buong mundo na Epstein Files. Ngunit ano nga ba ang totoong nilalaman ng Epstein Files at bakit napakalaking issue na mapasama dito? Sino ba si Jeffrey Epstein? Ano ang kasamaang iniuugnay sa kanya? Ano ang koneksyon ng mga sikat na taong ito sa kanyang mga naging krimen? At sino pa ang mga kilalang personalidad na kasama sa pinag-uusapang Epstein Files? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Si Jeffrey Edward Epstein ay ipinanganak noong January 20, 1953 sa Brooklyn, New York. Simple at hindi mayaman ang pamilya niya. Pero ang importante sa kanyang kwento ay hindi kung saan siya nanggaling, kundi ang biglang pagtalon niya sa mundo ng mga elite, ang ugnayan niya sa mga kilalang tao at kung paano niya ito ginamit upang maisagawa ang kanyang mga krimen. Noong September 1974, sa edad na 21, nakapasok si Epstein bilang math at physics teacher sa Dalton School sa Manhattan, New York. Isang pribadong paaralan na kilala sa mayayamang estudyante at magulang. Ang kakaiba, wala siyang college degree pero natanggap pa rin siya. Dito nagsimulang magbukas ang pinto para sa kanya sa mga taong may koneksyon. Hindi lang siya teacher, para siyang taong biglang nakakita kung paano gumalaw ang may mga pera, paano magsalita, paano magdesisyon, sino ang kilala at sino ang pwedeng maging tulay. Pero hindi nagtagal, noong 1976, natanggal siya sa Dalton. Pagkatapos nito, ang inaasahan ng iba ay babalik siya sa normal na buhay. Ang nangyari, kabaliktaran, mas umangat pa siya. Noong taon ding yon, pumasok si Epstein sa Bear Stearns, isang Wall Street firm noon. Dito siya natuto sa mundo ng finance, bigating deals, kliyente at kung paano mag-offer ng serbisyo sa mayayamang tao. Sa ganitong trabaho, hindi lang talino ang puhunan, kundi tiwala at access. Ang mabilis na pag-angat niya sa ganitong environment, ang isang dahilan kung bakit maraming tao sa paligid ang nagsimulang maniwala na may espesyal sa kanya. Pagdating ng early 80s, umalis siya sa Bear Stearns at nagsimula ng sarili niyang consulting at financial work. Unti-unti, bumuo siya ng reputasyon na kaya niyang mag-manage ng pera ng mga sobrang yaman, lalo na yung may komplikadong tax at estate needs. Sa labas, parang tahimik lang si Epstein, ngunit sa loob, lumalaki ang kanyang network ng mga maimpluwensyang tao. Habang tumatagal, nagkaroon siya ng mas malalaking pangalan na umiikot sa kanya, mga bilyonaryo at mga leader na naging kliyente, at dito, lalo siyang nakakuha ng status at resources. Sa panahon ding ito, lumakas ang social image ni Epstein, kaliwat kanang parties, private meetings, mga taong may titulo, politiko, business leaders, at ibang high-profile figures. Malinaw na ginamit ni Epstein ang relasyon at kontak sa mga kilalang tao para magmukhang lehitimo at protektado. At dito rin pumapasok yung pinakamadilim na bahagi na magdadala sa buong kwento. Sa mga sumunod na taon, may lumabas na mga aligasyon na si Epstein ay kumukuha ng mga underage na babae at may sexual na pang-aabuso at trafficking na nangyayari sa likod ng kanyang mayamang mundo. Hindi ito basta chismis lang, magiging bahagi ito ng mga kaso at investigasyon na sisira sa kanya. Habang lumalalim ang mundo ni Jeffrey Epstein, hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang pera at impluensya, may mga taong naging mahalagang bahagi ng sistema. Mga taong tumulong magbukas ng pinto, mag-ayos ng galaw at magbigay ng proteksyon, direkta man o hindi sinasadya. Sa bahaging ito, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng nakapaligid sa kanya ay kriminal. Pero malinaw na may mga individual na naging kritikal sa pagbuo ng environment kung saan siya namamayagpag sa paggawa ng kabulastugan. Isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Epstein ay si Ghislaine Maxwell. Nagkakilala sila noong early 1990s at nagkaroon ng relasyon sa panahong lumalawak na ang social circle ni Epstein. Si Maxwell ay galing sa isang kilalang pamilya. Ang ama niya ay si Robert Maxwell, isang British media tycoon. Sa unang tingin, si Ghislaine ay mukhang socialite, sanay sa elite gatherings, marunong makipag-usap sa may mga titulo at impluensya. Ngunit sa mga sumunod na taon, lalabas na siya ang nagiging pangunahing recruiter ng mga batang babae para kay Epstein. Si Maxwell ang madalas na nagpapakilala, nag-aanyaya at nag-aayos ng schedule ng mga batang babae. Hindi ito biglaan, unti-unti itong nangyari sa loob ng maraming taon. Para sa mga biktima, kadalasan ay nagsisimula ito sa simpleng alok.
modeling, trabaho o tulong. Sa ganitong paraan, nagiging normal ang sitwasyon sa simula bago ito mauwi sa abuso. Bukod kay Maxwell, may mga empleyado at assistant si Epstein na may mahalagang papel sa logistics, pag-aayos ng biyahe, schedule, tirahan at minsan pati pag-asikaso ng mga bisita. Sa mga sumunod na investigasyon, lumitaw ang mga pangalan ng ilang staff na sinasabing may alam o nakakita ng kahina-hinalang galaw. Mahalaga ang papel nila dahil sila ang nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon, lalo na sa mga property ni Epstein sa Florida, New York at US Virgin Islands. Sa parehong panahon, pinalakas din ni Epstein ang relasyon niya sa mga abogado at legal advisors. Hindi lang ito para sa negosyo, ito rin ay isang layer ng proteksyon. Kapag may issue o reklamo, may handang magmamanage ng legal risk. Sa mga ganitong setup, hindi agad naririnig ang boses ng mga biktima, lalo na kung bata at walang resources. Ang resulta, mga reklamo na hindi umaabot sa korte o natatabunan ng mas malakas na impluensya. Mahalaga ring banggitin ang mga property at lugar na naging sentro ng kwento. Isa na rito ang kanyang mansyon sa Palm Beach, Florida, kung saan unang lumabas ang seryosong reklamo noong 2005. Mayroon din siyang townhouse sa Manhattan at mga ari-arian sa US Virgin Islands. Kabilang ang private island na kalaunan ay magiging simbolo ng buong iskandalo. Ang mga lugar na ito ay hindi lang bahay, sila ang setting kung saan maraming aligasyon ang nangyari at kung saan naging posible ang isolation at control sa mga batang kababaihan. Habang tumatagal, napapansin din ng ilang lokal na otoridad at residente ang kakaibang galaw sa mga nabanggit na tirahan. Maraming batang babae ang pumapasok at lumalabas. Kadalasan ay mukhang minor de edad. Ngunit sa kabila nito, matagal bago naging seryoso ang aksyon. Isa ito sa mga tanong ng publiko hanggang ngayon. Bakit ang tagal bago umusad ang hustisya? Sa panahong ito rin nabuo ang tinatawag ng iba na shield of influence. Hindi dahil may pruweba agad ng sabuatan, kundi dahil ang dami niyang kilalang tao mula sa business leaders hanggang politiko na nagbibigay ng impresyon na siya ay protektado. Para sa mga biktima at sa mga taong nasa paligid, nagmumukha itong laban na mahirap panalunin dahilan upang magdalawang isip ang karamihan sa kanyang mga biktima. Pagsapit ng huling bahagi ng 2005, malinaw na sa mga investigador kung paano talaga gumagana ang operasyon ni Jeffrey Epstein. Hindi ito biglaan, hindi ito dahas sa simula. Ang sistema niya ay simple, paulit-ulit at tahimik, kaya tumagal ng ganon-ganon lang. Ganito ang karaniwang simula. May mga batang babae, madalas teenager, na aalukin ng pera kapalit ng isang masahe o simpleng gawain. Ang iba ay mga estudyante na inaalok ng scholarship ni Jeffrey Epstein. Walang kontrata, walang tanong. Madalas, $200 o $300 ang bayad. Yung iba umaabot ng $1,000. Para sa batang may kulang sa pera, malaking bagay na yon. Sa unang punta, ayon sa maraming salaysay, hindi agad sexual ang nangyayari. Kinukuha muna ni Epstein ang tiwala ng mga batang babae. Ito ang mahalagang punto, nagiging normal muna ang sitwasyon bago na uwi sa kabulastugan. Pagkatapos ng unang beses, may balik, may dagdag na bayad, may hiling na magdala ng kaibigan. Dito pumapasok ang referral system. Ang mga batang babaeng nakapasok na ay hinihikayat, minsan pinipilit na mag-recruit ng iba. Kaibigan, kaklase, kakilala. Sa ganitong paraan, kusang dumadami ang network nang hindi kailangang maghanap sa labas. Sa loob ng mga bahay at ari-arian ni Epstein, malinaw ang routine. May oras, may silid, may utos. Ayon sa mga dokumento, pare-pareho ang kwento ng maraming biktima kahit hindi sila magkakilala. Ito ang nagpapatibay sa mga investigador na may sistemang pinapatakbo, hindi isang insidente lang. Habang lumalalim ang investigasyon, dumami ang biktima na lumalapit. May ilan na 14 na taong gulang lang nung nangyari. Sa puntong yun, pumasok na ang FBI para tumulong. Sinuri ang flight logs, address books at contact lists. Doon nagsimulang makita kung gaano kalawak ang galaw ni Jeffrey Epstein. Noong July 2006, matapos ang mahabang tahimik na investigasyon, inaresto si Epstein sa Florida dahil sa pagdami ng mga nakuhang testimonya. Para sa marami, ito na ang simula ng hustisya. Pero dito rin nagsimulang magtanong ang publiko kung bakit tila mabagal at limitado ang kasong tinatahak kahit mabigat ang mga aligasyon. Kasabay ng mga dokumento at testimonya, lumabas sa usapan ang mga kilalang pangalan.
Ngunit dapat maintindihan na ang pagkakabanggit ng pangalan ay hindi otomatikong nangangahulugan na kasama sila sa krimen. Ngunit ayon sa ilang biktima at sa mga ulat, may mga pagkakataong may mga bisita o kaibigan si Epstein na naroon sa mga property at may aligasyon na ang ilan ay inalok o ipinakilala sa mga batang babae. Sa public reporting at court records, madalas banggitin ang mga koneksyon ni Epstein sa mga public figure tulad nina Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates at Prince Andrew. Muli, maraming individual ang hayagang itinanggi ang anumang maling gawain. Para sa ilang biktima, ang presensya ng mga makapangyarihang tao ay nakakatakot. Kapag bata ka at nakikita mong mga politiko, royalty o bilyonaryo sa paligid ng taong umaabuso sa iyo, mas lalong mahirap magsalita. Ang koneksyon at reputasyon ay nagiging psychological pressure, parang sinasabing walang makikinig kahit magsumbong ka. Sa madaling salita, simple ang sistema pero malaki ang epekto. Alok, bayad, balik, referral, koneksyon, katahimikan at takot. Pagkatapos ng unang kaso at plea deal, akalain ng marami na tapos na ang kwento ni Jeffrey Epstein. Nakalaya siya, nakabalik sa pribadong buhay at muling nakagalaw sa mundo ng mayayaman. Tahimik ang mga sumunod na taon. Para sa publiko, parang nawala sa eksena ang pangalan niya. Pero sa likod nito, hindi tuluyang nawala ang kaso. Naghintay lang ito ng tamang sandali. Noong 2018, nagbago ang ihip ng hangin. Isang serye ng investigative reports ang muling nagbukas ng mga lumang dokumento at testimonya. Isa-isang nagsalita ang mga biktima, ipinakita ng mga ulat kung gaano kalawak ang naging pinsala at kung paano nabigo ang sistema na protektahan ang mga batang babae. Mabilis na bumalik sa national spotlight ang pangalan ni Epstein, pero sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas malinaw at mas seryoso. Noong July 6, 2019, dumating ang sandaling matagal nang hinihintay ng marami. Inaresto si Epstein muli sa pagkakataong ito sa federal charges ng sex trafficking of minors sa Florida at New York. Sa puntong ito, malinaw na hindi na sapat ang mga excuse ni Epstein. Iba na ang kaso, iba na ang saklaw. Dinala siya sa Metropolitan Correctional Center o MCC sa New York habang hinihintay ang paglilitis. Sa mga unang linggo ng kanyang pagkakakulong, hindi siya pinayagang makapag-bail o magpiyansa. Itinuturing siyang flight risk at danger to the public. Para sa mga biktima, ito ang unang beses na naramdaman nilang may tunay na pag-usad ng hustisya. Para sa publiko, isa itong senyales na seryoso na ang gobyerno. Pero hindi nagtagal ang sandaling yun. Noong August 10, 2019, natagpuan si Epstein na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda. Ayon sa opisyal na ulat, tinapos niya ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Ngunit halos kasabay ng anunsyo ang pagdami ng tanong. Bakit siya nag-iisa ng mga panahong yun? Bakit hindi nasunod ang regular checks? Bakit may cameras na hindi gumagana? At bakit may mga gwardya na nakatulog umano at dinaya ang records ng kulungan? Sa mga sumunod na araw at buwan, sumabog ang public skepticism. May mga official ruling at hindi nawala ang duda. May independent pathologist na kumukwestiyon sa findings. May mga opisyal na umamin ng negligence sa loob ng kulungan. At para sa marami, ang pakiramdam ay iisa. May mga sagot na hindi makukuha dahil patay na ang pangunahing akusado. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, isinara ang mga kriminal na kaso laban sa kanya. Hindi dahil napatunayang inosente siya, kundi dahil wala na siya para humarap sa korte. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento. Sa katunayan, lalo itong lumawak. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang investigasyon laban sa mga kasabwat. Noong 2021, nahatulan si Ghislaine Maxwell sa federal charges ng sex trafficking at conspiracy. Ito ang unang malinaw na patunay sa korte na may sistemang pinatakbo at hindi lang iisang tao ang sangkot. Habang tumatagal, mas dumadami ang naa-unseal na dokumento, emails, flight logs, address books, financial records, unti-unti nabuo sa isipan ng publiko ang tinatawag na Epstein Files. Hindi ito ay isang dokumento kundi libu-libong pahina ng ebidensya na nagpapakita ng lawak ng network, mga biyahe, mga investigasyon, mga pangalan ng kilalang tao. Pagsapit ng 2024 hanggang 2026, mas lalong umigting ang panawagan para sa buong transparency. May mga korte at komite na nag-utos ng paglalabas ng mas maraming records. Kahit may mga tumutol upang protektahan ang mga biktima, sa mga inilabas, lumitaw ang mga pangalan ng kilalang personalidad. Mga politiko, negosyante at public figures. Mahalaga ang paaalala na ang pagkakabanggit ng pangalan ay hindi otomatikong krimen. Ngunit ang tanong ng publiko ay simple, bakit sila nandoon sa Epstein Files?
At nitong buwan, nang muling buksan ang Epstein Files, ilan sa mga lumabas na pangalan na kilalang tao na kasama rito ay sina Bill Clinton. Si Bill Clinton ay may litrato kasama si Epstein at nabanggit sa flight logs at testimonya. May ilang biktima na nagsabing nakita siya sa ilang pagkakataon ngunit walang kasong kriminal na napatunayan laban sa kanya kaugnay ng mga krimen ni Jeffrey Epstein sa mga babae. Mariin niyang itinanggi ang anumang maling gawain. Hanggang ngayon, walang hatol ng korte na nagsasabing siya ay kasangkot sa trafficking o pang-aabuso. Pangalawa ay si Bill Gates. Si Bill Gates ay may mga litrato at email na nakikipagkita siya kay Epstein matapos ang 2008 conviction ni Jeffrey. Isang dahilan kung bakit umigting ang kontrobersya. Inamin ni Gates na nagkamali siya ng pakikisalamuha at iginiit na ang mga meeting ay walang illegal na layunin. May mga larawan siyang kasama si Epstein at iba pang bisita, ngunit walang ebidensyang napatunayan sa korte na siya ay sangkot sa pang-aabuso o trafficking. Pangatlo ay si Elon Musk. May mga email at dokumentong nagbabanggit ng komunikasyon at planong pakikipagkita kay Epstein ni Elon Musk sa ilang pagkakataon. Si Musk ay hayagang tumanggi na siya ay pumunta sa private island ni Epstein at itinanggi ang anumang illegal na gawain. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng ugnayan o komunikasyon, hindi ng napatunayang krimen. Pang-apat ay si Donald Trump. Masalimuot ang usapin kay Donald Trump. May mga lumang litrato nila ni Epstein sa social events noong 1990s at may isang birthday note o letter na inilabas sa mga dokumento na inaangkin ng ilan na may pirma niya. Itinanggi ni Trump na siya ang sumulat o pumirma at kinwestiyon ang authenticity ng dokumento. Ayon sa kanyang pahayag, pinutol niya ang ugnayan kay Epstein bago pa man ang mga kasong kriminal. Panglima ay si Prince Andrew. Ang kaso ni Prince Andrew ang pinakamabigat at may pinakamaraming ebidensyang pampubliko sa mga high-profile na pangalan na nasangkot kay Epstein. May direktang aligasyon mula sa mga biktima. May mga litrato at may pattern ng ugnayan na matagal na ang sinusuri. Dahil sa bigat ng issue at public scrutiny, tinanggal siya sa mga royal duties at pribilehiyo at nawala ng paggamit sa kanyang titulong pang-opisyal bilang prinsipe. Isang malinaw na personal at institusyonal na konsekwensya. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, kasama rin sa Epstein Files sina Michael Jackson, ang rapper na si Jay-Z, komedyanteng si Chris Tucker, ang kilalang magikero na sina David Blaine at David Copperfield, Sir Richard Branson ng Virgin, Google founder Sergey Brin, komedyanteng si Bill Cosby, Russian President Vladimir Putin, pati ang Dalai Lama at ang henyong si Stephen Hawking ay nabanggit din sa naturang files. Kaya hindi nakapagtatakang interesado ang buong mundo sa tunay na nilalaman nito. Sa kabuuan ng mga nailabas na dokumento, emails, flight logs, address books, financial records at testimonya, ito ang malinaw. May lawak ang network ni Epstein at may ugnayan siya sa maraming makapangyarihang tao. Hindi lahat ng ugnayan ay krimen at kakaunti lang ang napatunayang may sala sa korte. Namatay na si Epstein bago ang trial kaya maraming tanong ang hindi nasagot sa korte. Nawala man lang naganap na full testimony at cross-examination. Dahil dito, ang Epstein Files ay hindi listahan ng mga kriminal kundi record ng ugnayan at pangyayari. Ipinakita nito kung paano nakalapit ang isang convicted sex offender sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo at kung paano nabigo ang sistema na pigilan ito ng mas maaga. Ang kabuuang kwento ay hindi lang tungkol kay Jeffrey Epstein. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, access at accountability. Kapag may pera at koneksyon, mas nagiging komplikado ang hustisya. Mas mabagal, mas tahimik at mas puno ng kompromiso. Hanggang 2026, patuloy ang paglabas at pagsusuri ng mga dokumento at patuloy ang pagtatanong ng publiko. Isang bagay ang malinaw, ang katotohanan ay mas malawak kaysa iisang tao. At kahit hindi lahat ng pangalan ay may sala, ang mga impormasyon na nakapaloob sa Epstein Files ay nagsisilbing paaalala na ang transparency at pananagutan ang tanging paraan para hindi na maulit ang ganitong uri ng pagkabigo ng sistema. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.